Mas lumalaki ang pinsala ng lindol sa Cebu lalo't sunod-sunod ang mga aftershock. 4 na araw na rin nagtitiis sa mga residente dahil walang tubig at kuryente. Live mula sa San Remigio, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si Mon Galvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Jess, hindi rin nakaligtas sa dami ng pinsalang ilang bayan dito sa Cebu na malapit sa Bogo City, gaya na lamang dyan sa Tabogon. Dito nga sa Bogo na siyang naging epicenter ng malakas na lindol. Pero bukod sa mga nasirang istruktura, yung kawalan ng tubig na magagamit ng mga residente sa kanilang bahay ang ilang araw ng pinoproblema ng mga taga rito sa Northern Cebu. Kanya-kanyang igib ng tubig ang mga residenteng yan sa Tabogon, Cebu. Mula yan sa isang truck na may handog na malalaking tangke ng tubig para sa mga apektado ng lindol. Kaya mapatimba, drum at iba pang lagayan ng tubig, pilit nilang pinupuno mula sa binuksang gripo. Halos 4 na araw na kasi mula nang tumama ang magnitude 6.9 na lindol, wala pa ring supply ng tubig sa lugar. Kaya ang siste, kanya-kanyang diskarte na lang. Tulad ni Eva, na aminadong hindi sigurado kung hanggang kailan tatagal ang mga naiipong tubig bilang panggamit sa bahay. Paano pong ginawa ninyo yung sa ulan ka mo? Kwento mo nga. May, galing sa bubong. Sinawad namin. Yung tubig talaga, wala kasing nagbibintang tubig. Ito, pangluto, panghugas, para sa pagkain. Kung may tira, pero itira na namin, hindi na kami naliligo minsan. Punas-punas na lang. Bukod sa tubig, nauna nang inireklamo ng ilang bayan ang kawalan pa rin ng kuryente sa buong Northern Cebu. Kinakailangan pa naman ito para maibalik ang supply ng tubig sa lugar. Mahirap ito sa amin kasi makapekto ito ng water supply namin. Hindi maka-operate yung water utility providers namin pag walang kuryente. Although yung iba may agencies naman, but still it's not enough. Labis din ang pinsalang iniwan ng malakas na lindol sa Tabogon. Ang San Isidro Labrador Parish na kakaayos pa naman daw, gumuho ang harapang bahagi. Nagkabasag-basag ang mga bato nito at nag-iwan din ng maraming bitak. Halos bumigay nga rin ng kisame sa lakas ng pagyanig. Ang pantalan ng bayan, hindi na rin muna mapakinabangan. Bukod sa malalaki at mahahabang crack sa paligid, halos humiwalay na ang pinagdadaungan ng mga bangka at iba pang sasakyang pandagat. Napasukan na rin ng tubig mula sa dagat ang mga bitak. Ang problema, patuloy pang nadaragdagan ng sira dahil sa mayat maya pa ring aftershocks. Our plan originally was to make a Roro port there, nag-build kami. So we can travel na from here to Leyte to build more industry sa amin. So ngayon, na-destroy, so we're trying to find a way to rebuild it again. Bukod sa relief goods, bumili na rin ang lokal na pamahalaan ng Tabogon ng mga yero at plywood na ipamimigay sa mga residente. Mula kasi sa 15,000 pamilya rito, nasa 4,000 pamilya ang nakatira sa mga bahay na hindi na pwedeng uwian dahil sa matinding sira. Marami ng mga relief goods na nadating sa amin. So I was thinking ahead with our QRF funds, yung quick response na funds namin, ginagamit ko to buy the materials. Because I really want to move forward and rebuild also their houses so they can go back na to the normal status of their house. Jess, sa mga oras na ito, nakikita nyo dito sa may kahabaan nitong main highway dito sa papunta ng proper ng San Remigio galing Bogo City, bumabagal na yung daloy ng traffic. Yan ay dahil nga dumadami din yung mga sasakyan na nagtutungo dito sa may town proper ng San Remigio para mag-abot ng kanilang mga relief goods at mga tulong sa mga apektadong residente. At sa ngayon, unti-unti naman nang bumabalik yung supply ng kuryente sa ilang bayan at lugar dito sa Northern Cebu. Jess. Nag-uulat mula sa San Remigio sa Cebu. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Galvez. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.